Heto po mga kapatid, hawak ko po ngayon ang opisyal na pahayag na pinalabas kahapon ni Dominic Roque sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado. Ayon po sa pinadala nilang pahayag ay kinukondena nila ang mga malisyoso at mapanirang puri na salitang ipinukol ko kay Dominic Roque. Nandito po ang mga reklamo na iisa-isahin po natin mamaya. Hindi lamang po kayo ang nagtataka mga kapatid. Ako rin po, takang-taka. Dahil ito pong issue ng paghihiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque na nauwi na nga po sa hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal ay tinalakay po ng halos lahat ng mga media people. Hindi lamang po sa pahayagan, ang buong social media. Kami po dito sa Christopher Minute at sa SNN. Lahat po kami ay tumalakay dito, sumalat sa issue. Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Yan po ang iisa-isahin natin ngayon. Noon pong unang sultada ng pagputok ng kwento tungkol sa hiwalayan ni na Dominic Roque at Bea Alonzo, ay lahat naman po talaga ay nagtaka. Nagulantang po ang buong lokal na industriya. Loob at labas po ng showbiz ay nagtatanong, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit magpapakasal na sila pero biglang naghiwalay at hindi na nga po matutuloy ang kanilang kasal. Hindi po nanggaling sa mga press people ang pagpansin tungkol sa mga issue. Una, naglabas po ng pahayag ang kampo ni Bea Alonzo tungkol sa isang nakaupong lalaki sa tabi ng dalampasigan na tinawag nilang manipulative sad boy, parang ganon. Kay Dominic naman po, may nagpahayag din sa kanyang kampo mismo, kanyang kapatid pa nga, tungkol naman sa isang tao o hayop na nag-aanyo na tupa pero kakaiba ang tunay na ugali. Diyan po lumaro ang mga press people, ang mga netizens, ang mga bashers, ang social media. Diyan po umikot. Ang unang-una ko pong sultada ay tinutukan ko po yung kasabihan nila na o kaya siguro hindi natuloy ito dahil walang pera si Dominic Roque kasi mas mayaman sa kanya si Bea Alonzo. Yun po ang nagtulak sa akin para tanungin si Dominic Roque ano ang kanyang trabaho, sino ang kanyang boss, at kung totoong wala siyang pera, bakit nakatira siya sa isang kondominium na pagkalaki-laki po ng halaga kung uupahan. Yun po yun, puro katanungan po yun. Wala pong banggit ng anuman. At napatunayan ko po na yun ngang condo unit na yun ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko. Wala rin pong banggit ng pangalan. Puro katanungan po yun. Yun po ang nangyari. Hanggang sa nang lumaon po, marami nang dumampot diyan sa kwento, iba-iba na pong issue ang lumabas. Mula po doon sa pinakatinanim ko na issue, may mga vloggers po na hindi nagpapakita ng mukha, kundi boses lamang, na kinakrap po ang aking mga sinasabi dito sa Christopher Minute at sa Showbiz Now na. Nagkaroon po ngayon ng nagsasalimbayang katwiran at dahilan tungkol dyan sa politiko na yan. Hanggang sa isang araw, dahil ang dami-dami na po talagang politikong nauugnay dito sa isyong ito. Dahil pahulaan po parang naging pahulaan dahil kahit sino po ang magtanong sa akin, saksi po kayo mga CFMers, saksi po kayo mga netizens, saksi po si Senator Raffy Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada at ang marami pa pong kaibigang pinagkakatiwalaan ko na pinagdamutan ko po ng pangalan ng politiko. Puro halakhak, tawa at pasintabi lamang po ang aking sinasabi. Ang sinabi ko, Dominic Roque, alam mo na hindi ko lang inimbento ang kwentong ito. Alam mo na may politikong may-ari ng condominium unit na iyong tinitirhan. Ikaw dapat ang magsabi, hindi ako. Excuse me po. Ikaw dapat ang magliwanag, magbigay ng linaw kung sino ang politikong may-ari ng condo unit. Hindi kailangan sa akin manggaling. Hanggang sa dumami na po ng dumami ang mga pangalan na nauugnay.
mga pangalan po ng mga politiko na walang kinalaman sa issue. Sino-sino po ang mga politikong ito? Kumuha po ako ng ilang footage sa Showbiz Now na para malinaw po natin kung sino-sino ba ang inipon-ipon naming pangalan na naglalabasan po sa social media na pinagdududahan na siyang may-ari ng condo unit ni Dominic Roque. Narito po ang footage mula sa SNN. Pakisalang lang natin. Yung kay Ginoong Bong Suntay, ang alam ko kasi, di ba ang kwento, binigyan daw ng gasolinahan. Itong si Dominic Roque. Kaya pinagbintangan na isa siya sa mga tinutukoy na dahilan ng hiwalayang Bea Dominic. Pero ang alam ko kasi, nag-endorso siya. Kinuha siyang modelo. Kaya siya nagkaroon ng gasolinahan. Lalo naman, kaya Ginoong Bong Suntay, hindi po namin siya kilala ng personal. Hindi po namin alam kung ano ang kanilang negosyo ni Dominic. Wala po kaming alam dyan. Bakit po namin ipinalabas ang footage na ito? Yan po yung episode kung saan nadamay na po si Senador Bongo, si Ginoong Harry Roque, si dating kongresista Bong Suntay, si Congressman Sandro Marcos, at si Congressman Joey Salceda. Napakalinaw po. Minsan ko lang pong binanggit ang pangalan ni Ginoong Bong Suntay. Paglilinaw pa po. Ang totoo, may isa nga po siyang inaanak sa kasal na tumawag pa sa amin ni Romel Chica at nagsabi, salamat inilabas nyo sa issue ang pinagdududahan na si Mr. Bong Suntay. Ninong ko siya sa kasal. Napakalinaw po. Wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque. Itong si Ginoong Bong Suntay, hindi po namin sinabi na nagkaroon siya ng gasolinahan dahil sa espesyal na pagtrato. Dito po sa mga binanggit na pangalan na pinagbibintangan at pinagdududahan na may-ari ng condo unit ni Dominic Roque, narinig niyo po ba? May naramdaman po ba kayong binanggit namin na pangalang Mayor Bullet Halosos? Ito po ay patutunayan ko. Mula nang salatin ko po ang issue ng breakup ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque, ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Halosos ay hindi ko binitiwan. Kahit po initials, kahit po clue tungkol sa kanya, wala po kayong nalaman mula sa akin. Hindi po ako nagsalita. Tiwa-tiwayway po ang mga tinatanggap ko, mga text messages ng pagtatanong kung sino ang may-ari. Hindi ko po sinasabi kung sino. Nagpapasintabi po ako na mas maganda kung kay Dominic Roque manggagaling kung sino talaga ang may-ari ng condo unit na ito. Hindi ko nga po binanggit kung ano yung condo unit na yan at kung saan makikita samantalang alam na alam ko po ang address. Wala po kayong narinig mula sa akin. Kaya ako po ay nagtataka. Bakit nagpa-interview si Ginoong Bong Suntay at si Mayor Bullet Halosos na sila daw po ay kinu-question na ngayon ang kanilang mga gender, ang kanilang kasarian. At ayon po dito sa pahayag ni Dominic Roque, ay nanghingi daw po siya ng paumanhin kay Mayor Bullet Halosos at sa pamilya nito dahil nadamay daw po sa mga walang kapararakang issue itong si Mayor Bullet Halosos at defamatory daw po yung mga nasasabi. Malisyoso daw po, mapanirang puri. Nasaan po ang pangalan ni Mayor Bullet Halosos? Pamula ng aking salatin ang kwento tungkol sa hiwalayan ni Bea at Dominic Roque. Wala silang maituturo.